Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Dahil sa Rapi Tulfo in aksyon na programa ni Senador Rapi Tulfo, committee na hawak nito sa Senado, ay napabayaan na nga ba sa mga hindi pa pala nakakaalam, itong inyong idol, na idol ko rin dati, ay siya yung chairman ng Committee on Energy. Kaya pinunaan na ito ni Congressman Marcolita, na parabang napabayaan na lang yung hawak niya na committee. Wala man lang tayong naririnig na mga ginagawang Senate hearing dyan para nga mapag-usapan itong malaking problema sa kuryente ngayon, lalong-lalo na napakainit ng panahon. Madalas daw na mag-brown out at ang pagtaas ng kuryente ay hindi malang napag-usapan dyan sa Senado. Yung idol nyo para bang busy naman sa kanyang programa sa Rapi Tulfo in action, kaya parang hindi na pumapasok sa kanyang isipan yung kanyang committee na talagang kailangan na mapag-usapan dahil nga sa lalo tumaas yung singil ng kuryente. At yung madalas na pag-brown out ay talagang napakalaking problema, lalong-lalo na dyan sa Metro Manila na napakainit ng panahon dyan. Hindi katulad dito sa probinsya, na pag nag-brown out, pwede tayong sumilong sa ilalim ng kahoy at maibsa na yung init na ating nararamdaman. Pero dyan sa Metro Manila ay talagang sobrang init dyan. Matagal tayong nakatira dyan, kaya alam natin pag talagang nagkaroon ng brownout. Kaya itong idol ninyo na si Senador Rapi Tulfo, may pananawagan tayo na sana pag-usapan naman dyan sa kanyang hawak na committee. Sayang naman yung committee mo kung hindi mo man lang magamit yan. Talagang kailangan yan. Paano mo ba mabawasan yung singil ng kuryente? Lagi mong pinag-uusapan dyan sa inyong programa sa Rapi Tulfo in action, itong puro away mag-asawa. Mayroon nga tayong napanood dyan na itong asawa, yung babae ay nagreklamo dahil gusto nang makipaghiwalay doon sa kaniyang kakakasal lang bago lang ikinasal yun kaso nga lang itong babae ay nireklamo kaya Senador Rapi Tulfo dahil gusto niya nang makipaghiwalay doon sa kaniyang asawa dahil mabaho daw yung hininga. Pati ba yun ay talagang iniiri pa ni Senador Rapi Tulfo sa kanyang programa. Sa bagay, mga Tulfonatics ay mga marites yan. Ang laki ng views nasa 2 million mahigit. Yun ang huwag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Kung nagbasa ka ng dyaryo ngayon, Jen, Delson, merong isang directive, merong isang order ngayon ng ang ERC. Oo. Sabi niya dahil sa init ng panahon na dala ng El Nino. Opo. Nagkaroon tayo ng extraordinary power supply situation. Na kahalintulad din ng isang natural calamity. Opo. Ang ginawa nila, sinuspindi muna nila yung operation ng WESM. Yes. Opo. Yung WESM, ito yung spot market. Wholesale electricity spot market. Yes po, oo. Ang operation kasi nito, walang iniwan dyan sa mga stock market natin dyan sa Philippine Stock Exchange. Opo. Na kapag ka alam mong bababa, minsan sinuspindi nila para lang medyo mapigil yung talagang pagbulusok na pababa, So ganito rin ang ginawa ng ERC para sa ganon ay huwag talagang sumikat ng masyado yung presyo ng elektrisidad. Opo. Pangkaraniwan na kasi kapag ka medyo bumaba yung load ng kuryente sa anumang kaparaanan, minsan sinasadya na ng mga generating companies yung kung kunwari silang magme-maintain pero unannounced outages ito. Opo, yan, oo. Ang gagawin lamang nila, sa totoo lang, sa maraming pagkakataong nangyayari, para lamang, kasi merong tuntunin na kapag ka ganon, kumunti yung supply, yung demand mataas, Opo. Pwede silang magbenta sa spot market. Okay. Sasamantalahin nila yung pinakamataas na umiiral na presyo ng kuryente na aabot ng 32 pesos per kilowatt hour. Para palang low supply and demand pala yan ko, sinuspindi niya yun. Para ngayon, hindi ngayon makapag-take advantage. Lalong-lalo na yung nananadya na lang. Ayun,
Pero sa totoo lang, alam mo, ang pinakamabuting gawin ng ERC, kasi ito, tama rin naman ito. Pero, kumbaga sa naggagamot ka ng sugat, band-aid lang ito eh. Band-aid solution. Alam mo kung bakit? Opo. Yung talagang pinakaugat ng problema, yun ang dapat mong ayusin. Oho. So, bakit nga nagkakawala? Paano yung iba, deliberately, kunwari, magme-maintain kami. Opo. Hindi pwede yung gano'n. Dapat, patawan mo sila ng talagang kaukulang parusa para wag nilang gawin ito. Opo. Kung kailan kailangan ng tao, lalo na ngayon, tag-init, ha? Opo. Lalong-lalo na sa panahon ito, doon pa nila ngayon, magkukunwari sila na magkukumpune, magre-repair, magre-rehabilitate. Opo. Para lang sa ganon, makapagbenta sila sa spot market. Nang mataas na Nang presyo. mataas. Isipin mo. Ha? Nagpahinga na yung makina. Kumita pa naman. Kumita pa sila. Ito ay masasabi mo talagang tahasang pananamantala sa ating mga consumers. Oho. Dapat kung regulator ka, kagaya ng ERC, tingnan mong mabuti lahat ito. Problema ko, parang wala naman silang lakas ng loob na ito ay gawin eh. Mukhang daig-daigan din po sila nung dikta ng merkado eh. Diba? Hindi dikta ng merkado. Ganun ba? Dikta ng oligarko, hindi merkado. Kunyari. Kaya naman nilang anuhin yan eh. Opo. Hindi, isang araw, gagawa tayo ng isang episode na kung saan ihahayag natin lahat yung mga ito. Kasi itong mga nakalipas na buwan, bago po nagdeklara ng yellow warning, red warning, sa report mismo ng ERC, mga higit kumulang 20 planta sa buong bansa ang hindi talaga nakaschedule at hinihingan na rin ng paliwanag bakit nagbawas ng Ang gandun lang naman ang gagawin nila, hihingi ng yun ang paliwanag. alam ko, Pagkatapos ang gagawin nila, Nelson, papatawan sila ng fine. Opo. Multa. Ang multa niya, halimbawa, 5 million pesos lang. Ang kinita naman niya, 50 million pesos. At tuwan-tuwa lang yung pinatawan mo ng 5 million. Ganun po ba? Ganun yun. Tumubo pa pala siya, no? So itong order na to, sakup nung kapag halimbawa yung NGCP, naglatag ng yellow alert Opo. o kaya red alert. Opo. Ito naman Luzon, Visayas Mindanao. region lang. Hindi Mindanao, hindi Wala. kasali dahil Opo. walang ano dyan eh. Opo. Hindi nagre-red dyan kasi okay ang supply dyan ngayon eh. Ang sinasabi ko, kailangan yung pinakadulo pinakapunot dulo at pinakaugat ng problema na yan, yun ang i-address ninyo. Ayun, oho. Di ba? Nagko-concentrate tayo kunwari. Tama naman na dapat i-address natin ang climate change. Opo. Alam naman ni Nelson yan eh. Aha. Yung avatar niya palaging nagsasalita ng tungkol sa climate change. Paano ngayon ang programa ng gobyerno para lang makatulong tayo sa pag-address ng climate change? Kung pag-uusapan ay yung paggamit natin ng panggatong para sa ating elektrisidad. Opo. Ang sabi ng ating gobyerno sa programa, maganda naman ang programa, kinakailangan kanya mas palutangin natin, mas paramihin natin yung renewable sources of energy. Opo. Para sa ganun, yung ating traditional na mga panggatong katulad ng coal at saka ng diesel, ito yung mga fossil fuel. Fossil, opo. Ito kasi yung nagbibigay ng pag-init ng ating daigdig. Tama naman yun eh. Sabi nila by 2030, ibig sabihin 6 na taon mula ngayon, yung participation ng renewable sources of energy dapat at least 35% na sa generation mix. Doon tayo concentrated. Tama siguro yun eh. And by 2040 kanya, mga kalahati ng generation mix manggagaling na sa renewable energy. Renewable energy na. Tama din yun. Kung talagang masusustain natin. Ang problema, ito yung problema. Opo, ano yan? Ang pinaka palaging iniisip nila na renewable source yung wind at saka yung solar. Yung dalawa na yon. Pero ito yung pinaka-intermittent na sources ng Intermittent po ba ito? Medyo... ikaw naman. Kaya ka lang naman nakakakuha ng solar energy kapag yung araw ay nakasinag. Opo. Yung While the sun is shining, Opo. the solar energy operates. Siyempre And while the wind is blowing, the wind energy applies. Opo. Umiikot Diba? nga yung pinakabintilador na rin, malalaki. Paano yun? Bakit hindi natin tamasa, lalo na ngayon, tag-init? Sana ngayon nai-store natin ito. Opo. Ano ang kailangan mo ngayon? Dahil intermittent.
baterya. Yung pinaka-power station wala namang ginagawang programa tungkol sa development and deployment ng battery system. Opo. Ito yung tinatawag na BESS. Ito yung BESS. BEST. Ganun No, ba yan? BESS. BEST. Battery Energy Storage System. Okay. Para sa ganun, nai-store natin yung enerhiya. Opo, tama naman. Di ba? Pag gabi, wala nang araw eh. Dapat continuous Pero meron kang ano. Dapat tayo ay namuhunan dito. Dapat nag-invest tayo dito. Kagaya ng ginagawa ng China. Ito yung ginagawa ng Amerika. Yan ang ginagawa ng European Union, ng South Korea, at saka ng Japan. At iba't ibang developing countries sa Africa. Nako. Bakit tayo walang nakalatag? Kasi mukhang ang balita ko dyan to, nauubos ata yung ating nickel at saka yung black sand na pangunahing sangkap ng baterya. Ina-abroad natin eh. Dinadala na natin sa ibayong dagat eh. Kaya wala ito naiwanan sa atin. Palagi mo to, kasi nga wala nga tayong programa eh. Pero kung mayroong programa, edi sana, naipapaktor natin yung mga bagay na ito. Sa mga kapatid, bago natin gamitin doon, dito muna sa atin. Opo. Yun lang cool eh. Hindi meron tayo sa Semirara. Yung Semirara, nandiyan yata sa may panig ng Panay Island yan. Di ba? Opo, sa pagitan ng Panay. Saan ka naman nakakita? Ewan ko kung si Nelson nakakita na nito. Tayo'y nag-iimporta ng coal sa Indonesia at sa Australia. nga. Okay. Bakit yung napoproduce natin, ine-export natin? Tama ba yun? Tama ba yun? Kaya kung may singit ko yan, kaya pala sa isang panayam kay Ginoong Kunsunhi, sa lahat daw po ng kumpanya na pag-aaral ng Kunsunhi, Nelson, si Merara may pinakamalaki kita pala. Sapagkat ako, nakita ko yung... yun palang sabi nga. Nasilip ko yung, yung kanilang financial report eh. Opo. Alam mo ba yung Semirara na yun, kumikita ng at least 50 billion. Wow! 50 billion pesos a year. Kaya kung titingnan mo dyan, nagulat din ako dyan yung pinakamayayamang munisipalidad. Oo. Nakita ko si Mirara. Bakit nandito yung si Mirara? Kasi nandun ng... Tinanong ko nga yung taga doon, bakit may si Mirara ang pinakamayaman? Dahil nga doon sa coal. Ibalik natin sa konteksto. Opo, yun. Kung mayroong programa tungkol yung halimbawa sa development and production and deployment of battery system, lahat ng mapoproduce natin, itututok natin dito. Ayun nga. Kung paano kailangan natin ng coal, kaya lang naman natin nabanggit yung Semirara, sapagkat ina-export natin. Opo. Nung tinanong ko si Secretary Lotilla, nung siya'y kinoconfirm namin. Kasi po kanya yung calorific value nung ating pong Semirara, hindi po ganun kataas. Hindi totoo yun eh. Ganun ho. Meron ako nakausap na gumagawa ng kuryente. Opo. Nahuli lang ako, sabi niya. Oo. Kasi sabi niya, naibulong ko sana sa'yo. Opo. Sige po, kahit na low quality, pipirma po ako ng kontrata ngayon din. Lahat po ng may po-produce na coal sa Semirara, bibiling ko po. Sabi nung gumagawa ng kuryente? Sabi nung gumagawa ng kuryente, pasabi muna yung pangalan. Opo. Nagbigay pa siya ng presyo eh. Okay. Yan ang gagawing battery. Hindi, yung coal kasi nga yung sinasabi ko, minimina. Parang yung parang walang malinaw ng programa. Meron tayong coal na panggamit natin para sa base load natin. Bakit tayo nag-i-import? Meron tayo. Ayun nga. Kaya pinag-uusapan natin ang baterya dahil mas kailangan, essential ito, para lang mapanagutan mo yung generation mix na iniisip mo na mangyayari sa kinabukasan. Ayun. Kung dadagdagan So, paano natin ilalagay sa 50% kung wala kang anong infrastructure, wala kang battery? Dadagdagan ko pa yan, Kong, Kasi nakita ko rito, ang mga bansang nagde-develop ng battery energy storage system, may inggit ka dyan, Ang liliit ng ibang bansa dito, Barbados, Belize, Egypt, Ghana, India, Kenya, Malawi, Mauritania, Kaya nga sinasabi ko, developing countries in Africa. Yun nga, Nigeria, Togo. Dito sa atin, Vietnam, sumali na at yung Indonesia ay may interest na rin sumali sa consortium. Sumali ba? Pumasok ba Pilipinas? Hindi. At saka, mapapanagutan lang natin Ganun ba? yung ating kagustuhang makatulong sa pagsasaayos ng climate change na yan. Kung may tatag natin lahat ito. Sapagkat ang kakailanganin mo na
gigawatts Opo. na may storage capacity para lang makatulong ka doon sa Opo, climate opo. change. 1,500 gigawatts 1,500 gigawatts. Opo. na magmumula sa renewable. Okay. Yun ang kailangan mo. Paano mo may pupundar yung ganung karaming gigawatts kung wala kang ang baterya? Wala kang storage ka pa. Oo. Kasi kinakailangan sa 1,500 gigawatts, 1,200 nun ang dapat na dumaan sa baterya. Isusupply ng baterya. Okay, opo. Alam mo ba kung magkano yung 1,500 gigawatts, Nelson? Oho. Magkano Alam po mo inabot? kung ilang kilowatts yun? Ilang kilowatt hours? Opo. Ha? Ang isang gigawatts, ilang kilowatts ba ang ano? Ilan? I-compute mo nga dyan sa ating ano. Yung 1,500 gigawatts, Oo. Is equivalent. 1,500,000,000 kilowatt hours ito. So sa laki nito, wala ka namang baterya. Opo. Paano mo pa pananagutan yung sinasabi nila na by 2040, kailangan 50% ng generation mix ay makuha ng ating gobyerno. Eh, di sayang. Para lamang matulungan natin ang climate Ayun, change. Papainit ng papainit. Wala naman tayong nakalatag na programa. Ito yung sinasabi ko sa DOE. Oho. Nako. Alam kaya ito, Kong, ng head ng Senate Committee on Energy? Para Bakit naman napasok doon ang ating usapan? Kasi dyan? legislation to, kailangan ko. At siyempre, dapat yung kung sino man ang chairman ng Senate Committee on Energy at saka Senate House Committee on Energy. Kilala sino Sino si Nelson? check mo nga dyan sa ano, kung sino ang chairman, wala lang ako ano eh. Sino? Sino ang chairman ng Senate Committee on Energy? Nelson? Ernesto Maceda. Ano? Ernesto Mas... Hindi. Ay, Hindi. Yung bago. Oh, yung ngayon. Teka, itatype natin yan. Type mo Ang dyan. tinatanong ni Jen, sino yung chairman Para itong... ng Senate Energy Committee? Ayun. Para itong mga inilatag nyo Anong ko. maseda naman, Comelec naman ang sinasabi mo eh. Ernesto Maceda yung lumilitaw dito eh. Mali naman yung avatar na yan. Akala ko ba eh. Parang 20 years ago pa ata. Luma. Oh, pero kung balikan ko lang. Wala nang baterya yung ano na yan. Yun nga. Pero balikan ko lang sa punto na ito ko nga. Kasi ngayon po, ang mga, meron na kasing available nga, tinatawag nilang power station, ito ho yung mga solar, tapos yung generator set ngayon ko, pinapalta na eh. Ang tawag nila ngayon ay power station na. Pero karamihan po, galing, kung hindi kaunti galing US, pero majority po galing ng China, Kong. Ito hong mga ganitong klase ng storage capacity na kayang makapag-produce ng kuryente na parang generator set, available na po sa Pilipinas. Yun nga lang, puro galing China, Kong. Magagandang klase. Wala naman akong, hindi ko naman kino-question, wala pa tayo sa quality. Ang pinag-uusapan yung prinsipyo na para lang maipundar mo itong pangangailangan ng kinabukasan. Opo. At makatulong ka sa climate change. At the same time, maintaining a sufficient level of electric supply. Opo. Tama naman sana. Kaya lang, wala tayong nakikita na programa kung paano yung mga pasilidad para ito ay ma-achieve natin. Wala. So meron na pala tayong roadmap, Kong, by 2040, dapat yung ating renewable energy, gano'n na kadami dapat ang ating na Iyan ang nakasulat sa ating Philippine Energy Development. Okay. Na palagi nilang sinasubmit sa Kongreso every year. Paano kang maniniwala na halimbawa ma-attain natin yung ganong klaseng kapasidad? Wala nga tayong baterya eh. Sana man lang kung nakita natin nakatatag ngayon, gumagawa pala sila ng baterya. May production facility na pala tayo ng baterya. At meron na ring mga timeline kung kani-kanino i-deploy ito. Kasi kung wala kang baterya, masasayang lang lahat ang ina-harness mong solar. Kamu nga ngayon, napakainit. Dapat putong ano ngayon, kitang-kita O di sana na-store mo sa magitan ng baterya mo. Kung bakit yung mga ibang bansa, na kamukha na sinasabi ni Nelson, ay nakagawa na. Mga bansang mas nakahihigit naman tayo. Bakit tayo wala? Pagkatapos sasabihin nila na bumababa na yung cost ng... Dati kasi, nang nagsimula itong technology ito, mataas talaga yung cost ng battery. Pero ngayon, over the last 15 years, bumaba ito, sabi nila, ng 90%. Isipin mo? So, bakit hindi tayo magmadali? Bakit hindi natin i-take advantage
kung talagang kailangan nating tumulong at kailangan naman talaga sapagkat nakikita na natin ang epekto ng climate change. Opo. Ay palagi na lang natin sinasabi climate change para makatulong tayo doon sa target na ma-reduce yung sinasabi nilang global warming. Opo. Doon sa 1.5 degrees above pre-industrial level. Ito kakailanganin mong Ito ang baterya sagot na pala, makapag-i-store, makapag-susupply ng 1,200 gigawatts. Oho. Paano mangyayari ito kung wala kang baterya? Nako. So kapag sinasabi, tutulong po tayo sa climate change. Oho. Sabi ng Amerikano, baloney. Wala. Paano kung maniniwala? Wala. O, yun na nga. Di ba? Ito pala ko, Committee on Energy, new session started July 25, 2022. Ang chairman, Rapi Tulfo. Yun pala. O, ano itatanong ni Nelson ngayon? Oo. Hindi ba dapat magsimula sa committee na yan? Yun. Dapat yun pala ang pagtatrabaho. Baka hindi mo alam na kapag ka ikaw ay chairman, Opo. ito nakasulat sa batas ito. Basahin mo yung Republic Act 9136. Ito yung EPIRA. Opo. Ipiralo. Yes. Alam mo yung EPIRA, di ba? Yes po, Ito yung oo. EPIRA law na ginawa noong 2001 ata. Opo. Na- 20 taon na po mahigit ito. Oo. Kapag ikaw ay chairman ng Energy Committee ng Senado, automatic ka na chairman din ng tinatawag nilang Joint Congressional Energy Commission. Ito yung JCEC. Ano naman po papel niyan, Kong? Yung JCC? Aba, napaka-importanting papel nito. Okay. Opo. Ito yung Oversight Committee. Oho. Ito ang magmo-monitor ng ano yung sitwasyon ng ating energy industry. Ayun. Ano ang outlook natin? Kaya nga merong oversight kasi importante itong industriyang ito. May kapangyarihan ba yung Kong? Yung oversight committee na yan, ang JCEC, yung JCEC na ito? Kung paano Opo. ang kapangyarihan ng kuryente, Opo. ganito ang kapangyarihan nito. At nagkataon Tingnan mo yung education, Jen. Opo. Yung education, nakapagpalabas sila ng isang makapal na libro. Analysis ng estado ng ating o quality ng ating educational system sapagkat meron din silang Education Commission. Katulad tama din naman. ito. Yes po. Oo. Oversight Committee on Education. Oho. Ito, napakalaking responsibility dyan. Ikaw pala yung chairman ng GCAC. Oho. Kinakailangan panagutan mo ito. Bilang chairman, sabi nyo nga, napakahalaga na papel yan. Pangalawa, makapangyarihan din pala ito, Kong. Oo, Talagang may sasakatuparan yung plano ng ating gobyerno. Hindi lamang yung basta makapagbigay ka ng isang matatag at maayos na supply ng kuryente. Papanagutin mo rin sila doon sa requirement ng batas na idulot mo yung kuryente na yan Opo. sa abot kayang halaga sapagkat nakasulat yan letra por letra dyan sa Declaration of Policy ng batas na yan. Affordable Opo. price of electric power. Abot kaya Sa pananagutan. Napaka-importanting committee. Opo. Napaka-importanting Joint Congressional Energy Commission. Napakalaki pala ng papel nito, Kong. No? Pati paglaban sa climate change at sa kasapatan ng kuryente. Bakit walang nagtatanong sa kanya tungkol dito? Parang wala naglalakas loob, Kong. Ano? Parang ang itinatanong yung pag-aaway ng pamilya. Parang ang tinatanong mga sigalutan na ang dapat sanang mag-ayos niyan ay yung mga nakatalatag na mekanismo ng ating pamahalaan. Ang problema ata dito, Kong at Nelson, walang ganong interes kapag tinalakay natin. Technical kasi yung tinatalakay natin, Kong, may kinalaman sa kuryente, pero yung away na may mag-asawa, kapitbahay, at saka yung kung ano-ano, yun po kasi ang laging viral. Naililigaw nga sila doon Pero kung tutuusin, gaano po ba kahalaga ang kuryente sa ating buhay? Mas mahalaga pa po yan sa away ng mag-asawa. Yun ang kaya siguro hindi na napapansin ni Senador Rapi Tulfo, itong hawak niya na committee, itong Senate Committee on Energy. Siya yung chairman dyan, pero parang ang laging inuuna nitong inyong idol, na idol ko rin dati, itong mga away mag-asawa, away pamilya, na sa kanyang programa nga. Napakalaking problema nito, itong ating kuryente. Yung pagtaas nga, paano ba? Ito talagang makinabang ang taong bayan nito. Itong committee nitong si Senador Rapi Tulfo. Bakit ba tila walang tayong naririnig na nagpapatawag man lang ito ng Senate hearing? Dahil
dahil ba sa talagang napaka-busy nito sa kanyang programa sa Rapid Tulfo in Action. Kaya napapansin na rin ni Congressman Marcolita ito kaya dapat sa sunod kung maglagay man tayo ng isang senador, wag yung ganito siguro, wag yung ganitong klaseng senador katulad nitong si Senador Rapid Tulfo na napakadaming pinagkakaabalahan. Maganda sana kung halimbawa itong programa din ni Senador Rapid Tulfo ay programa ng gobyerno. Kaso nga lang, private ito. Programa ng kanilang pamilya yan. Napakalaki ng kinikita niyan. Akala nyo ba? Mamaya, mayroon tayong gagawing isang reaction video kung magkano ba ang kinikita ng Rapid Tulfo in Action. Baka malula kayo sa malalaman nyo kung ilang milyon ang kinikita sa loob ng isang buwan. Yun ang dito na lang muna at kung tutuusin talagang napakagaling nitong si Congressman Marcolita. Ito yung kailangan natin sa Senado. Abangan natin baka sakaling tatakbo ito sa pagka-senador sa 2025 na eleksyon magaling ito. Abangan ko ito, iboboto ko itong si Congressman Marcolita. Yun ang hanggang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay shout out ko lang muna si Ma'am Berjever Religious ng Pulilan, Bulacan, si Ma'am Susan 786, shout out sa iyo ma'am, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Trabahador Mix Vlog na talagang idol niya si Senador Rapid Tulfo dahil ang pugi daw ni Senador Rapid Tulfo. Shout out na rin kay Marvin, shout out na rin kay Gerardo Lumbaning, shout out kay Jose Halina, at shout out na rin kay Louie Fernandez at kay Atadiro. Yun ang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat lahat. God bless bawat isa sa atin.